Good day everyone, I'm Resi Domingo. Kamusta na po kayo sa mga kaibigan natin dyan, mga kapatiran? Ipagpapatuloy po natin yung ating video about Jacob's Well Part 2 na po tayo. Jacob's Well Part 2. Last week ay napag-usapan natin yung Part 1, yung geographical history. Dito naman sa Part 1, pag-uusapan natin ay Jesus and the Woman of Samaria. Last week dun sa Part 1 ay nailagay ko dun sa YouTube, dun sa description sa ibaba. Yung Jacob's Well is a landmark and an evidence of Jewish heritage. Na ang lugar na ito ng Jacob's Well ay pag-aari ng bayang Israel sa panahon pa ni Jacob. Dito naman sa part 2 na makikita natin sa background picture na yung Samaritana ay kaharap niya ang Panginoon Kristo. Pag-aaralan natin yung ilang mga conversation, yung pag-uusap ng Panginoon Kristo at ng Samaritana. Basahin natin yung Book of John chapter 4 verse 7 to 9. Ang sabi, "There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, Give me to drink. For his disciples were gone unto the city to buy meat. Then said the woman of Samaria unto him, How is it that thou being a Jew askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans." Ang Panginoon Kristo ay nagsimula na sinabi niya, "Bigyan mo ko ng may inom." Sumagot naman kaagad yung babae at sinabi niya, "Bakit mo kinakausap na dapat walang dealings kaming mga Samaritana sa inyo?" Dito ay makikita natin na may paggalang at respeto yung Samaritana doon sa kanyang kaharap. Commonly kasi, ang mga Samaritano at mga Hudyo ay nag-iisnaban yan Dedma kapag sila ay nakikita. Pag nagtatagpo sa isang lugar, maraming mga Hudyo na ayaw nilang makipag-deal sa mga Samaritano o Samaritana. Parang meron silang nararamdamang galit, sama ng loob. Hindi lahat ng mga Hudyo ay galit, pero maraming mga naiinis o naasar sa mga Samaritano. Kasi maraming mga Hudyo, hindi lahat. Meron silang pride. Lahat naman ng tao merong pride. Subalit iba ang pride ng maraming mga Hudyo. Kasi alam nila na sila ay bayang pinili ng Diyos. Kung kaya ang tingin nila sa mga Samaritano ay mababang uri ng nilalang compare sa kanila. Subalit dito sa Jacob's Well na kinausap ng Panginoon Kristo, itong Samaritana, ay pinapakita ng Panginoon na hindi siya katulad ng maraming mga Hudyo na mayabang. Na kinakausap niya ng equal ang babae, ang Samaritana, nung oras na iyon, na may respeto. Salamat po dun sa mga kapatiran, kaibigan na patuloy na sumusubaybay, nagre-react, nag-heart, nagla-like sa aking Facebook at sa YouTube, ganun din. Sana po ay madala nyo yung aking YouTube channel. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. Basahin na natin yung next verse. Verse 10, Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. Dito hinighlight ko yung the gift of God at saka yung who it is that saith. Unang-una yung the gift of God. Doon sa mga dati na nagbabasa ng Bible, nag-aaral ng Bible, alam natin na yung the gift of God is eternal life, yung sinasabi sa Romans chapter 6 verse 23. Okay? At saka yung who it is, alam natin yan ng Panginoon Kristo yan, na hindi alam ng Samaritana. Another gift of God is the living water. Hindi ko na na-highlight yung last two words dito sa verse, living water. Pagtuunan muna natin yung word na living water, na yung word na living water sa ibang versikulo na nabanggit ang Panginoon Kristo. Dito tayo sa Book of John chapter 7 verse 37 to actually 5 verses to. Mapapansin nyo, tuloy-tuloy dapat ito. Simula 37 hanggang verse 41. Pero tinanggal ko yung verse 39 para makatipid ng space. Sabi dun sa 2 verses ay taas, If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. So nabanggit niya yung living water ng Panginoon Kristo. Yung verses naman sa ibaba, yung verse 40 to 41, ang sabi, Many of the people therefore
when they heard this saying, said of a truth, this is the prophet. Others said, this is the Christ. But some said, shall Christ come out of Galilee? So may question mark. Maraming mga tao, maraming mga Hudyo na kilala si Kristo, kaya lang head knowledge lang. Sa isip lang nila na ito ay totoo, pero hindi nila, wala silang personal na experience ng Panginoon Jesucristo. Maraming tao ang nakakilala sa Panginoong Jesucristo na si Jesus ang Kristo, na si Jesus ay isang propeta, na si Jesus ay nagbibigay ng buhay na tubig. Head knowledge yan. Maraming mga superstitions yung mga tao na halimbawa doon sa prosesyon, yung katulad ng Black Nazarene o iba pang mga rebulto ng Katoliko, na ang idea nila na kinakailangan makalapit sila doon sa rebulto, mahawakan nila o mahalikan nila, o maipunas nila yung kanilang gamit doon, panyo, tapos yung panyong yun ay magbibigay ng kagalingan sa kanilang sakit. Subalit, hindi yun ang gusto ng Panginoong Diyos sa atin. Hindi yun ang gusto ng Panginoong Jesucristo sa atin. Ang gusto ng Panginoong Jesucristo na tayo ay lumapit sa Kanya. Diba? Let Him come unto me, sabi. Para ang tao ay magkaroon ng personal na pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Dito ay nakaharap ng Samaritana ang Panginoon Jesucristo. Pero hindi ibig sabihin na na-meet mo ang Panginoon, maliligtas ka na, meron ka ng buhay na wala hanggan. Halimbawa, dun sa krus ng Kalbaryo, diba, 3 yung krus dun Kung naalala nyo, meron akong video na ang title, The 3 Crosses of Calvary, na yung 2 krus sa left and right ng Panginoon Jesucristo. Yung 2 yun, may personal na kasama nila ang Panginoon sa krus Subalit, yung isa doon hindi naligtas. Kung naalala nyo, ilalagay ko yung link sa description sa ibaba sa YouTube. Bukod dun sa personal na pagkakilala, dapat meron kang humility at repentant heart para i-recognize ka ng Panginoon at tanggapin ka niya at magkaroon ka ng kaligtasan. Balik tayo rito sa John chapter 4 verse 10. Narito na yung gift of God, yung living water, na nagbibigay niyan ang Panginoon Jesucristo, pero hindi pa niya kilala kung sino siya. Yung sumunod na verses dito, yung verse 11 hanggang verse 18, na patuloy yung pag-uusap nila tungkol dun sa living water. At nabanggit niya, at sabi ng Panginoon Jesucristo na tawagin mo yung asawa mo. Alam ng Panginoon Jesucristo na itong babaeng ito ay merong 5 kinakasama, bukod pa yung present. Laktawan na natin yon. Dito na tayo sa verse 19. Ang sabi ng babae, the woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Our fathers worship in this mountain, and ye say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Ang Samaritana ay nagkaroon na siya ng head knowledge na yung kausap niya ay isang propeta. At yung verse 20 ay kaalaman din, head knowledge din, ang pagsamba ng kanyang mga ninuno sa Diyos doon sa bundok na yon. And then dito sa verse 25, ang sabi, the woman said unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. So itong verse 25 is also head knowledge. Nagkaroon na ng difference sa verse 26, yung verse sa ibaba. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, Jesus said unto her, I that speak unto thee, I'm He. Dito na sa verse 26, nagkaroon ng napakalaking difference from head knowledge to personal recognition of the Lord Jesus Christ. Na ang Panginoon Jesucristo mismo yung nagpakilala sa kanya kung sino siya. Pinakilala ng Panginoon na siya ang Messiah, na siya yung Kristo na magbibigay sa kanya ng living water. Dito na nagkaroon ng conviction sa puso ng Samaritana. Ito ay naglalaman ng humility, pag-amin ng kasalanan, pagsisisi ng kasalanan, pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa puso ng Samaritana. Noon ng Panginoon Jesucristo ay bibihira pa lang, kukunti pa lang yung nakakilala sa Kanya bilang Kristo na tagapagligtas. Halimbawa, si Nathanael dun sa John chapter 1 verse 49, ang sabi, Nathanael answered and said unto him, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. Ang mga apostol ni Kristo
na bago pa lang silang recruit ay hindi pa nila talagang totoong kilala ang Panginoong Jesus. Pero marami na silang nasaksihang miracles na ginawa ang Panginoon. One time, ang Panginoong Jesus kasama ng apostol ay sumakay sila ng bangka. At pagdating sa kalagitnaan ng laot, dahil sa pagod, nakatulog ang Panginoon. Nagkaroon ng bagyo ng hangin at ang bangka ay niyuyugyog ng malakas ng alon. Kaya napuno ng tubig yung loob ng bangka. Sa isang sulok ng bangka, habang natutulog ang Panginoon, ginising nila. As sinabi nila, Mark chapter 4 verse 38, Master, carest thou not that we perish? Sabi sa Tagalog, Panginoon, hindi pa kayo nag-aalala na kami ay mapapahamak? So, bumangon ang Panginoon Kristo at ang sabi niya, peace be still. At nagkaroon ng kapayapaan sa kapaligiran dun sa laot. And then, sabi dun sa Mark chapter 4 verse 41, and they feared exceedingly and said one to another, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Ang tingin nila sa Panginoon ay tao lang. Kasi ang sabi dito, what manner of man is this? Hindi pala nila talaga totoong kilala ang Panginoong Jesus. Na si Jesus ang Kristo, ang tagapagligtas, at ang Diyos anak. Later na lang nila nakilala si Jesus bilang Kristo, yung Mesaya. Kaya dito, yung Samaritana ay talagang fortunate, blessed, naligtas, sumampalataya at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil nagpakilala ang Panginoong Jesus sa kanya bilang Kristo. Doon sa mga kaibigan natin dyan, kung wala ka pang personal na pagkakakilala sa Panginoon, or kung ang Panginoon kinikilala ka, kasi hindi problema yung kilala natin siya. Ang point doon, kung tayo ay kinikilala ng Diyos bilang kanyang anak, hindi mo pa siya kilala, ang Panginoong Hesukristo mismo yung kumakatok sa puso ng bawat isang tao na nakakaalam ng mensahe na katulad nito. Ang sabi dun sa Revelation chapter 3 verse 20, Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Buksan mo ang iyong puso. It means you must humble enough to realize that you are a sinner, na aminin mo na makasalanan ka. Pagsisiyan mo yung lahat ng kasalanan mo at tanggapin mo siya bilang Panginoong na tagapagligtas. Magtiwala ka lang sa Kanya at ikaw ay magkakamit ng kaligtasan, ng kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon.